sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 28, 2026. Ako, si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Wala akong nagugustuhan po kasi sa 4 na taon na serbisyo niya para walang nangyayari. Taong Bayan, hinatulan ng ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. VP Sara Duterte, tinawag na sayang sa oras ang ulat sa bayan ni PBBM. Senator Spi at Alan Cayetano, naglahad ng kontrasona. Paghain ng patong-pato na kaso laban kay ex-Speaker Romualdez, pambubudol umano ayon kay Senadora Amy Marcos. Siyam na inarestong relista na harap sa kasong malicious mischief, vandalism at obstruction of justice. 2 high school students sa Davao de Oro, pinagsusuntok ang kanilang guro matapos itahin ang suot na hikaw. At sa balitang showbiz, Pitik Queen Ian Mark Kamangkang, natupad ang pangarap na iparenovate ang bahay ng mga magulang. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang araw matapos ang ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Halo-halo ang reaksyon at saloobin ng sambayanang Pilipino sa kanyang naging talumpati. May nakulangan, meron ding nasiyahan. Pero para sa isang political strategist, almost perfect, anya, ang sona ni Marcos. Ang balitang ito zini na Yomi Almohan. May pasado, Po, ang mag-grade ko po kay Pangulong Bongbong Marcos ay 7 out of 10 po. Sa akin, 10. may bagsak, Ay, ano lang siya? Number 2. meron din namang pwede na. 6 out of 10 po. Ganyan minarkahan ng ilang mamamayang Pilipino ang katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa dami ng puntong kanyang binigyang diin, ang iba, tila nakulangan pa rin. Gaya na lang ni Nanay Cecil na hindi kumbinsido sa mga pangakong muling binitawan ng Pangulo. Sa 4 na taon na serbisyo niya para walang nangyayari. Away dito, away doon. Mga kailangan nilang hulihin at saka nagpakasasa sa pera ng bayan, hindi niya magawa. Aniya, ang dapat bigyang focus ng Pangulo ay ang pagbibigay trabaho at oportunidad sa mga Pilipino at pagpapababa sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang hinihiling ko lang po, sa huling taon na serbisyo mo po, ay sana po ay mapapakitaan nyo naman po kami ng magandang serbisyo. Halos pasang-awa naman ang grado ng estudyanteng si Timothy hinggil sa naging sona ng Pangulo. Aniya, bukod sa talumpati ni Marcos, agaw pansin din aniya ang seguridad na idineploy sa mga nagkilos protesta. Yesterday po kasi pauwi na ako noon galing school. Nadaanan ko po yun sa may Commonwealth po. Napansin ko po mas yung security po, yung mga nag-deploy na police na may riot shield po. Yung mga tao po doon ay pumunta para bumoses pero parang tinatrato sila na delikado o parang sagabal po sila doon sa highway na. Habang satisfied naman ang iba dahil mas klaro at detalyado nila ang naging sona ngayong taon. Kontento ako sa lahat ng sinabi ni PBBM. Inalis niya yung system loss saka yung sabat. Yung sona po kahapon ni Pangulong Marcos po ay mas okay po siya kumpara sa mga nakaraang sona niya po. Medyo satisfied naman po. Sinabi niya po sa system loss sa Meralco dahil malaking tulong po yun lalo po sa aming mga mahihirap. 8.5 naman to 9 out of 10 ang marka ng isang political strategy sa sona ng Pangulo.
Aniya kalakasan ng talumpati ni Marcos ang pagsisimula sa pagtalakay sa flood control corruption at pagsasampa ng kaso sa mga sangkot kabilang na ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez. This is the perfect SONA na palanding na. He got that out of the way early. He didn't actually mention former Speaker Martin Romualdez by name. Everybody knew it. He did say ang dating speaker. Siguro tinira niya ng konting hiya si former Speaker Martin Romualdez. Aniya kahit ang piniling awitin sa opening prayer sumasalamin sa prioridad ngayon ng administrasyon, lalo't na lalapit na nga ang pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. This is a president that wants to say, tama na yung away-away, let's focus on the task at hand. I thought that was masterful. Sa katatapos na ikalimang SONA, magandaan niya ang paraan ng pagsasalaysay, laman ng mensahe at tumatak aniya ang bawat pahayag ng Pangulo. Gayunpaman, umaasa ang sambayan ng Pilipino na mararamdaman ang mga pangako at planong ito na binitawan ng Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nagsagawa ng sariling kontra-SONA speech ang magkapatid na Senators Alan Peter at Pia Cayetano. Kapwa hindi umaten ang dalawa ng SONA nitong Lunes pero ginamit nila ang kanilang privileged speech sa plenaryo para ihatid ang kanilang mga punto. Ayon kay Senate Minority Leader Cayetano, ang kanyang kontra-SONA speech ay para ilahad ang anya ay tunay na kalagayan ng bansa at isulong ang kapakanan ng taong bayan. Isa sa mga kinakwestiyon ni Cayetano, ang anya ay selective justice na tila punteriya ang kanyang mga kaalyado. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family, and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners. Tinuligsa din ni Vice President Sara Duterte ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinawag niyang aksaya sa oras para sa mga Pilipino. Sa panayam mula The Hague nitong Lunes, sinabi ni VP Sara na hindi naman niya pinanood o binasa kahit ang buod ng talumpati ng Pangulo. Pinatikos din ng bise ang mga pahayag ni Marcos patungkol sa anti-corruption drive at flood control controversy. Ayon kay VP Sara, wala pa umanong napapanagot o nakukulong sa flood control scandal. Iginiit pa ni Duterte na hindi maaaring ilayo ng administrasyon ang sarili nito sa mga issue sa paggasta ng infrastruktura dahil ang Pangulo ang mismong lumagda at nag-aproba sa national budget. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Ikinatuwa ng Malacanang ang naging pahayag ni Naga City Mayor at former Vice President Leni Robredo na marami anyang programa at gawain ang pamahalaan na hindi lang nakikita ng ilang sektor. Ginawa ng dating pangalawang Pangulo ng Pilipinas ang pahayag kaugnay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat hindi kaalyado ng Pangulo si Robredo, marunong umano itong magtaya ng makatotohanan sa mga ginagawa ng administrasyon. Dagdag ni Castro, ipinakita ni Robredo na hindi bulag si Mayor Robredo at hindi nagbibingi-bingihan sa mga programa ng pamahalaan. Tinawag na pambubudol ni Senator Amy Marcos
ang inanunsyo ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa pinsan nilang si ex-Speaker Martin Romualdez. At kaugnay pa rin sa sari-saring mga reaksyon sa SONA, naghain naman ng resolusyon si Senator Erwin Tulfo para imbestigahan ang kabiguan ng EPIRA law na mapababa ang singil sa kuryente. Ano naman kaya ang masasabi ng Meralco patungkol dito? Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Umani na magkakaibang reaksyon ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kaugnay sa pagpapanagot ng mga sangkot sa flood control scandal, kabilang ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. I'd say it's a 9 out of 10. He hit it right on the head. Gusto nila makita na patas ang laban sa korupsyon. Hindi lamang oposisyon kundi pati kasama sa administrasyon. Basta nagkasala po kayo, wala po tayong magagawa, babagsak at babagsak yung hustisya sa ulo ninyo. Tingin ko isang major na prinsipyo yan, bunga nung una nilang sinabi nung nakaraang taon na mahiya naman sila. Isa ito sa dapat na mga conclusions dito sa mahaba, matindi at magpapatuloy pang kukumplituhin pang investigasyon sa flood control scandal at yung mga judicial processes na ibinubungan yan. Pambubudol naman ang turing dito ng presidential sister, Senador Amy Marcos, dahil hindi umano nag-iisa si Romualdez sa malawakang korupsyon sa flood control scandal. Tanong niya, anong nangyari sa babala ng Pangulo noong 2025 na mahiya naman kayo gayong wala pang aktual na napapanagot? Anit Senadora Marcos, mali na umano sa mga kritiko lang ng administrasyon, mabilis ang kaso pero mabagal sa mga kalyado nito. Kaugnay nito, isinumite na ni Senador Panfilo Lacson sa Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya ukol sa umunoy bilyon-bilyong pisong ghost infrastructure project sa Taguig City na baluarte ng mga Cayetano. Sagot dito ni Senate Minority Leader Alan Cayetano, I welcome that. Una nang sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo na bukas siyang mag-imbestiga sa umunoy ghost infrastructure project sa Taguig City. Pero dahil nasa Ombudsman na ito ay paubayan na ni Tulfo ang usapin. Ibinunyag din ni Tulfo na may humaharang sa investigasyon. Honestly po yung kabila It's not us po sa majority. Obvious. Alam mo kung sinong pinapaimbestiga, sino tinutumbok na Senator Lacson. Welcome naman sa mga senador ang marching order ni Marcos Jr. sa pag-amyenda ng Kongreso sa EPIRA o yung Electric Power Industry Reform Act dahil sa kabiguang mapababa ang singil sa kuryente. Agad na naghain na resolusyon si Tulfo na layong paimbestigahan ang EPIRA law kaugnay ng system laws na ipinapasa sa consumers. Ang systems loss is what, 5 to 10%. Tapos may government tax pa po. Pag inalis po natin itong lahat, malaki yung kabawasan. So ipa-fast track po natin ito, hopefully before the end of the 20th Congress. Layong din itong tanggalin ang 12% value-added tax sa system loss charges at pag-repeal ng energy tax law. Sa isang pahayag, sinabi ng electric company na Meralco na umaasa silang magkakaroon ng dialogo sa Pangulo para may latag ang epekto nito sa operasyon at kita ng power distribution utilities. Makikipagtulungan din nila sila sa gobyerno, regulator at mga mambabatas para mas lalo pang mapaigting ang consumer protection. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pumayag ang House Prosecution Panel sa panukalang maghalinhina ng prosecution at depensa sa paghaharap ng ebidensya sa bawat article of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, maghaharap muna ng ebidensya ang prosecution sa isang artikulo, susundan ng depensa bago lumipat sa susunod na artikulo. Iba ito sa orihinal na paraan kung saan tatapusin muna ng prosekusyon ang lahat ng artikulo bago makapagharap ng sariling ebidensya ang depensa. Samantala, hihintayin pa ng impeachment court ang sagot ng defense panel sa panukala. Ayon kay Tonggol, kung papayag din ng defense, maaaring maglabas ng kautusan ng presiding officer at kanselahin ang nakatakdang presentation sa Article 1. Posible ring magpatuloy sa Lunes ang depensa sa pagharap ng ebidensya para sa Article 4. Nilinaw naman ni Tonggol na hindi nangangahulugang mas mapapabilis ang paglalabas ng hatol sa mga article of impeachment.
Hindi po yung mauuna yung depensa, tatapusin na lahat ng mga artikulo na nakasampa, tapos dun pa lang yung depensa magpresenta. So agree daw sila na on article per article basis, prosecution and then defense, and then we move on to the next article after the presentation of the defense. Pinalawak ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang benepisyo para sa mga pasyenteng may developmental disabilities. Ayon kay PhilHealth President at CEO Edwin Mercado, tumaas ang bilang ng mga pasyenteng may special needs, kabilang ang may autism at cerebral palsy. Layunin umano ng mas malaking benepisyo na mabigyan sila ng maagang intervention at matulungang maging mas independent. Kabilang sa pinalawak na coverage, ang occupational therapy at consultation sessions na itinaas mula 70 gagawing 150 sessions. Pinag-aaralan din ng PhilHealth ang pag-cover sa mas maraming gamot dahil malaking bahagi ng medical expenses ng mga miyembro ay napupunta sa outpatient medicine. Nauna nang inanunsyo ni Pangulong Marcos sa kanyang ika-5 SONA ang karagdagang serbisyong pangkalusugan. Nangako rin ang Pangulo ng mas komprehensibong universal healthcare coverage, kabilang ang gamutan para sa HIV/AIDS, cancer, sakit sa puso at tuberculosis. Ang nais po namin ay matugunan po at mabigyan lang maagang lunas itong ating mga nakikita may developmental disability para din po maging independent somehow ang ating mga pasyente. Dumalo sa ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ayon kay Yulo, isang karangalan ang makadalo sa SONA at marinig ang pagbibigay halaga ng pamahalaan sa sports at sa mga atletang Pilipino. Umaasa siyang magpapatuloy ang suporta sa pagpapaunlad ng sports sa bansa para mas maraming kabataan ang mahikayat ng mangarap, magsumikap at ipakita ang kanilang talento. Mensahe pa ni Yulo, proud to continue representing the Philippines para sa bayan. Susunod, guro, pinagsusuntok ng 2 menor de edad na estudyante sa Davao de Oro. At siyam na inarestong rallyista nitong SONA na harap sa patong-patong na kaso. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, maselan pong balita, nanuntok umano ng guro ang 2 menor de edad na mga estudyante sa loob ng paaralan sa Maco, Davao de Oro nitong Lunes. May kita sa video ang pagtatalo sa covered court bago pinagsusuntok ng 2 estudyante ang guro. Ayon sa Maco Municipal Police, nagpunta sa police station ang guro para ireklamo ang insidente. Ayon sa biktima, sinabihan niya ang mga estudyante na bumalik sa kanilang classroom matapos ang recess at pinagsabihan din umano niya ang isang grade 10 student dahil sa pagsusuot ng hikaw na labag sa school policy. Nagalit umano ang estudyante at sinubukang suntukin ang guro pero umawat ang ibang mag-aaral. Maya-maya pa, bigla naman umanong sinuntok sa likod ng ang guro ng kapatid ng estudyanteng kanyang pinagsabihan. Nagtamo ng mga pinsala sa katawan ng guro matapos ang insidente, pero naidulog na ito sa Guidance Office ng Paaralan at sa Municipal Social Welfare and Development Office para isagawa ang investigasyon na kinabibilangan ng mga menor de edad. Ipinasara ng mga otoridad ang isang pasilidad sa Pampanga matapos madiskubre ang ilang radioactive materials dito. Natuklasan sa joint operation ng NBI at PAOK ang Shuangxing Steel Company kung saan nakaimbak ang nasa 3 billion pesos na halaga ng radioactive industrial materials, kontaminadong mga gamit at mga substandard na steel products. Nasabat na ang lahat ng gamit at ipinasara ang pasilidad dahil sa patong-patong na paglabag sa environment at labor laws. Na-rescue din mula rito ang mahigit 300 Pinoy at mahigit 30 Chinese na trabahador sa lugar. Pinakakasuhan naman ang 12 opisyal na naturang kumpanya kabilang ang 4 na naaresto sa araw ng operasyon.
Nahaharap sa kasong obstruction of justice at disobedience to authority ang 9 na rallyista na kabilang sa inaresto sa kaguluhan sa State of the Nation address nitong Lunes. Pinalaya naman ang iba sa mahigit 50 arestado, kabilang ang ilang menor de edad. Ayon naman sa abogado ng mga inaresto, direct na attack umano ang ginagawa ng kapulisan. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Ininquest na ang 9 sa 51 na individual na inaresto kaugnay ng mga protesta sa SONA matapos makitaan ng probable cause sa mga paglabag. Nasa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ang 9 na mahaharap sa reklamong malicious mischief, vandalism, pagkasira ng mga ari-arian, disobedience to authority at obstruction of justice. Nagkaroon po ng kaguluhan and commotion, and itong mga tao na to ay tumulong para hindi tumulong during police intervention. Kumbaga, instead na yung huhulihin lang sana yung mga nagbandal, kumbaga sinaway nila yung mga pulis. Pinalaya naman ang nasa 30 individual kabilang 12 minor de edad. Hindi sila totally na free na, kasi kung tutuusin, kasama talaga sila sa kaguluhan. To be fair with them lang, kaya po pinakawalan muna, and once ma-establish natin yung evidence, pag nakita na sila talaga yung nandun, pwede po nating i-file yung case nila for direct filing na lang. May bakas pa ng galos ang isa sa mga pinalaya. Pahayag naman ang isa sa 9 na kinasuhan na ng QCPD-CIDU. Wala namang basis na nangyari nun, hinuli lang kami dahil nakitim kami. Ayun po yung nangyari talaga rin. Yung mga aligasyon po, marami lang pong mga nadamay lang po. 2 sa 9 na kakulong ay babae na may kakaharaping asuntong obstruction of justice na parehong paralegal ng National Union of People's Lawyer o NUPL. Giit ng kanilang tumatayong abogado. Kanina tinanong ko sila kung anong oras sila nag-start yung detention, and they said around 12 noon yesterday. So it's almost 24 hours since, no? So kami kasi as lawyers and with NUPL also, we do not see this as a mere procedural lapse, no? This is a direct attack to their constitutional freedoms. Lumagpas aniya sa 12 hanggang 18 oras na reglamentary period para ma-inquest ang mga hinuli. Eksaktong 1:30 ng hapon ay dinala ang mga ito sa Quezon City Prosecutor's Office, bit-bit ang mga spray paint, plug at ibang paraphernalia ng grupo para magsilbing ebidensya. But during this inquest proceedings, of course, we will make a motion for the immediate release. Sa kabila ng mga naitalang insidente at pagkaaresto sa mga nagkilos protesta, iginiit ng pamunuan ng Philippine National Police na naging mapayapa sa pangkalahatan ang pagpapatupad ng seguridad sa ika-5 SONA ng Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Patay ang isang 33 anyos na pulis matapos magulungan ng 10-wheeler truck habang nakasakay sa motorsiklo sa C3 Road, Barangay 22, Caloocan City, madaling araw nitong Martes. Pauwi na sana ang biktima matapos ang magdamag na duty para sa State of the Nation address nang mangyari ang aksidente. Nasa kustodiya na ng Pulis Caloocan ang driver ng truck at nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property. Samantala, nahulog sa isang ginagawang drainage ang isang pickup truck na magpaparka lang sana sa gilid ng kalsada sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa isang lokal, nauna na nilang hiniling sa mga trabahador na lagyan ng babala o kaya signage ang lugar para iwas aksidente. Patuloy ang investigasyon patungkol sa insidente. Pinatatag ng ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang misyon ng militar na ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nagbigay ang Pangulo ng malinaw na strategic direction sa militar sa pagpapatupad nito sa konstitusyonal na mandato. Tinanggap din ng AFP ang pahayag ni Marcos
na hindi susuko ang Pilipinas at patuloy na ipagtatanggol ang 2016 Arbitral Award. Binigyang diin rin ni Padilla ang kahalagahan ng pagdedeklara ng ilang lokal na pamahalaan sa July 12 bilang Victory Day, kasabay ng paggunita sa arbitral ruling. Umasa naman ang AFP na mas maraming lungsod at bayan ang gagawa rin nito. Tiniyak ng AFP na patuloy na babantayan ang mga karagatan, poprotektahan ng mga mangingisda at makikipagtulungan sa mga kaalyado para mapanatili ang kapayapaan, katatagan at rules-based international order. For the Armed Forces of the Philippines, these are major, more than policy statements. No, they reinforce our mission that we carry out every day. We will then continue to defend our sovereignty, our sovereign rights, and protect the Filipino people and uphold the rule of law with professionalism, discipline, and restraint following this guidance. Niyanig ng 7.1 magnitude na lindol ang Kumamoto Prefecture sa southern Japan hapon ng Martes. Agad naglabas ng emergency earthquake warning sa Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita at Miyazaki Prefectures. Naitala ang episentro sa Uki City, timog ng Kumamoto City sa lalim na 10 kilometro. Nawalan ng kuryente ang humigit kumulang 40,000 na kabahayan ayon sa Kyushu Electric Power. Nagbabala rin ng Japan Meteorological Agency sa posibleng tsunami na may taas na hanggang 1 metro. Sa kabila nito, tiniyak naman ng PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa Pilipinas matapos ang lindol sa Japan. Ayon sa ahensya, hindi inaasahang makarating sa Pilipinas ang tsunami mula sa pagyanig, habang wala ring inirekomendang aksyon para sa publiko kaugnay ng insidente. Matapos ang 22 taon sa entertainment industry, sinabi ni K-pop star Sandara Park na ang paglikha at pag-awit ng sarili niyang mga kanta ang pinakamalaking turning point ng kanyang buhay. Inilunsad ni Dara nitong June ang sarili niyang label na Aradnas, na mamamahala sa kanyang aktibidad bilang artista. Inilabas din niya ang single album na Reprism, kung saan tampok ang 2 kanta na niya, siya mismo ang sumulat. Yan po ang Festival, Reprism version at Nail. Ayon kay Sandara, marami na siyang naging papel bilang singer, TV host, variety show personality at musical actor. Pero ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumikha ng sariling musika. Nangako rin si Sandara na ibibigay niya ang kanyang best sa mga proyekto at mas magsisika para sa kanyang musical transformation. Sa aming pagbabalik, papitik-pitik lang, aba, may achievement na. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. All eyes ngayon para sa pambato ng Pilipinas na sina Katrina Legado at Felipe Marasigan na kasalukuyang humahataw sa prestigyosong Mr. and Miss Supranational 2026 preliminary competition sa Poland. Todo rampa ang Pinay Beauty Queen na si Katrina para sa swimsuit at evening gown competition ng preliminary na magdidikta ng kanyang kapalaran kung makakapasok sa finals. Hangad maiuwi ni Katrina ang ikalawang Miss Supranational crown ng Pilipinas matapos ang pagkapanalo ni Mutya Datul noong 2013. Samantala, patuloy namang namamayagpag si Mr. Supranational Philippines Felipe Marasigan matapos makapasok sa top 5 ng Supra Model of the Year 2026. Ayon sa Mr. Pilipinas Worldwide, ipinakita ni Felipe ang kalmado at kumpiyansa ang presence habang ipinagmamalaki ang Pilipinas sa international stage. Nauna rin siyang nakapasok sa finals ng Mr. Supranational Supra Chat Series. Automatic, pasok sa top 20 ng Mr. Supranational ang magiging overall winner ng naturang Supra Chat. Mapapanood ang updates at pageant segments sa Miss Supranational official YouTube channel ngayong gabi ng Martes habang papalapit ang coronation event sa Biyernes, July 31. Kaya naman, good luck, Pilipinas!
Aba, pumitik-pitik lang with soft moves pero natupad na ang pangarap. Yan ang pinatunayan ng content creator na si Ian Mark Kamangmang o mas kilala sa bansag na Pitik Queen. Matapos masaya niyang ibahagi ang pagpaparenovate sa bahay ng kanyang mga magulang. Naging posible ito, anya, matapos ang sunod-sunod na projects, endorsements at guestings mula nang sumikat ang kanyang pitik at soft moves sa social media. Anya, katas ito ng kanyang pitik at soft moves. Napaluha naman sa tuwa ang mga magulang ni Pitik Queen nang simulan ang renovation. Mas panatag na sila ngayon dahil ligtas na nila ang kanilang tahanan kahit malakas ang ulan. Nagpapasalamat siya sa Diyos para sa mga biyaya at panibagong nakamit na milestone at sa kanyang mga follower para sa patuloy na suporta. Umani naman ng papuri sa netizens ang good news ng kanilang role model ngayon na si Pitik Queen. Isang pitik with soft moves. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa statesman at novelist na si Benjamin Disraeli. Ang sabi niya, tungkulin ng oposisyon ang tumutol. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.